Okay, class. Who has an idea for question number 3? Sir, Ako, sir. ako, Sir, alam Sir, ako, sagot, sir. Ako, sir. Alam ko yung yung sagot. sagot, Sir, Ako, ako. sir. Sir, sir. Ano mo ba, te, sa buhay natin ngayon, kailangan natin maging mayaman. Kailangan edukado ang tao kasi yung society natin ngayon masyado na silang judgmental. Madalas, kaya nape-pressure yung mga tao na mga estudyante na mag-aral ng mabuti kahit yung mental nila yung nakakasalalay dito. So, paano kasi natin ngayon masyado na sila nagiging dependent sa... Nathan! Nathan! Uy, Nathan! Uy, Nathan! Okay ka lang ba? Nakikinig ka ba? Oo. Sorry, masyado akong bitang ngayon eh. Wala ano yung naisip. Walaan ko. Yan naman nasa isip mo. Sabi mo na ba sa papa mo? So yun nga, yung mga kasamaan ko sa Marino, kaitaran pala neto ni Nathan yung mga anak nila. Kuha ng pagmamarino din. Actually maganda yun eh, kasi tatay nila Marino din. Madali silang makakakit ng barko. Kaya ikaw Nathan tataka pa lang na pag-usapan na natin. Magmamarino ka, o kaya criminology. Nakita ko kasi yung card mo, mababa sa mathematics eh. Sayang, pipiloto ka sana. Sige po, tay. Nga pala Nathan, Mark, Sabado birthday ko I-invite ko mga kasamahan ko magse-celebrate. Sama nyo na rin yung mga kaibigan nyo para makilala ko. Sige po, pa. Okay. We can share our love divine. Please don't make me wait again. Tell me kundo Grabe ugis ng katawan no, pre. Oy, purkat wala ka na misis, ganyan ka na. Nung misis, bata pa niya ni Pros. Di ba, Ang pre? sim. Uy, di, gagi. Ilang buwan na rin naman no, sa pagkamatay ng misis mo. Okay ka lang naman ba? Nakapag-heal ka na, move on? Naisip ko pa rin naman siya, pre. Pero kung papakita ko kasi sa mga anak ko na nagpapalungkot ako, as padre de pamilya, syempre, paano sila? Isipin ko pa rin sila. Nakikita nila, mahina ako. Kaya, patuloy yung pagsasaya. Ano, Bax? Sasabihin mo na ba? Ngayon ko talaga plano eh. So, nakabahan ako. Siyempre, yung kuya at tatoy ko, para silang Marino. Kaya mataas talaga expectation ng mga kalala namin. Plus, karawan pa ng tatay ko. Ayoko naman na yun yung iregalo ko sa kanya. Kailan mo sasabihin kapag graduate na tayo ng senior high at kapag yung mga batchmates natin nagtitake na sila ng entrance exams nila at kapag kami naman yung namimili ng kurso sa university na papasukan namin, ayun ba yung gusto mo mangyari? Oo, Nat. Dapat as early as now, masabi mo na. Eventually, matatanggap naman yun ng papa mo. Kaya nga eh, tingin ko habang tumatagal yung panahon, mas nawawalan pa ako ng oras. Kaya mas nahihirapan pa ako. Oh, ano pa hinihintay mo? Umaandar yung oras oh. Kaya sabihin mo na, nandito lang naman kami mga kaibigan mo. Sige, sabihin ko na ngayon. Kung ano pa mangyari, bahala na yung panahon. Oh, good luck, te! Kaya mo yan, naniniwala kami sa'yo. May sasabihin na ako sa'yo. Sige nak, doon tayo banda. Oh, sabihin mo na. Ayoko magmarino. Ha? Bakit? Populis ka? Hindi rin po. Eh di ano? Wala ko po sanang pumasok sa fashion at maging makeup artist or hairstylist man lang. Anak ng... Huwag mo sabihin baliko ka. Pero eto talaga ako eh. Kaya ako nga ito napili dahil mas masaya ako dito. At mas na-express ko pa sarili ko. Pero nak, paano isipin ng ibang tao? Ayaw mo ba mag-nursing, engineering, o kahit tourism man lang? Payagan kita dun. Makeup artist? Diyos ko naman. Paano titulo dun? Yung pera. Pa, halos yung iniisip ng iba, yung iniisip nyo. Paano naman kami? Ni minsan ba naisip nyo si Kuya Mark? Nakamasaya siya? Pinagsasabi mo. Dahil sa akin, nakakit na siya ng barko sa susunod na taon. Hindi na siya tatambay dito sa bahay. Yan ang gusto nyo gawin ni Kuya.
Pasalamatan kayo? Na minsan nyo bang nakitang masaya si Kuya Mark? Habang pinag-uusapan to? Mawalang utang na loob, akyat! Pre, alam kong hindi to madali para sa'yo bilang isang ama at saka dating marino. Pero, bakit di mo na lang siya hayaan? I mean, wala namang mali sa gusto niya, tsaka wala rin namang krimen sa papasukan niya. Oo nga pre, tignan mo, tatlo na lang kayo rito sa bahay nyo. Wala na si Mrs. Gusto mo rin ba na pati kayo ng mga anak mo magkakawatak-watak? Eh di ba ang gusto ni Mrs. masaya kayo at nagkakaisa? Paano na yan? Kaya nga, pre. I mean, pag-isipan mo naman to na mabuti. I mean, baka eventually naman, matanggap mo naman to. Teka lang muna, pre. Masyado ako napagod. Papahinga muna ako. Bakit ako makapag-isip ng maayos eh. Hinahanap ang sarili mo, hindi nakakayanin sa likod ay nadaanan ko. Saan na to patungo? Saan ako patungo? Dahan-dahan natin simulan muli ang paghakbang. Dahan-dahan tungo sa salamin upang makita ang ating kagandahan. Dahan-dahan iwan ang mukha upang masilayan mapayapang kalangitan. O pagod ka na, pero di ka nag-iisa. Kaya't lumaban ka at sabihin, ako naman muna. So, nandiyan ka? Kuya, pasok ka. Kumusta tol? Okay lang. At least kuman yung pakaramdam ko. Alam mo ba na hindi nasa panahon ngayon na kailangan tayong kontrolin ni Papa? Kasi hindi na tayo bata. Like, hindi na tayo kailangan bantayan or sabihan na kung ano yung dapat natin gawin. So, ako hindi ko lang naman kasi pinaglaban na maging marino ako kasi wala naman akong passion at pangarap eh. Dahil di katulad mo, kaya may express yung yung sarili mo. Kaya ipaglaban mo lang yun, papayagan ka rin doon ni Papa. Si Kuya Mark, nakamasaya siya? Pinagsasabi mo, dahil sa akin nakakita siya ng barko sa susunod na taon, hindi na siya tatambay dito sa bahay. Gusto niyo gawin ni Kuya? Pasalamatan kayo? Na minsan niyo bang nakitang masaya si Kuya Mark? Habang pinag-uusapan to? Mawalang utang na loob, akyat! Hindi ko maintindihan, Nak eh. Ba't parang biglaan? Sabi niya nung isang gabi, gusto niya rin naman talaga eh. Pakiramdam ko paano. Nahihirapan lang siyang sabihin yung nararamdaman niya sa'yo. Kasi mabigat para sa'yo yun eh. Kaya hindi niya masabi-sabi sa'yo kung ano yung gusto niyang sabihin or nararamdaman. Ganun ba talaga ako kahirap kausapin? O sadyang di ko lang kayo napapansin? Hindi naman pa. Kasi alam ko, nag-expect ka kay Nathan eh. Na gusto mo rin siya maging marino. Kasi dati ka marino. Hindi rin masasabi ng isang ama. Alam ko matigas ka. Kasi, yun nga, dati ka marino. Pero alam ko yung puso mo hindi ganun katigas. Alam kong gagawin mo pa rin yung tamang desisyon para kay Nathan.
tama nga sila. Naalala ko pa 2 dekada noon nung kinakausap ko tatay ko. Maski kami nagtalo pagdating sa kinabukasan ko. Iba din ang gusto niyang kinabukasan para sa akin. Pero pinaglaban ko ang pagmamarino. Dahil doon ko nakikita na masaya ako. Kung ako nga di napigilan ng tatay ko ang matigas kong ulo, edi sino ako para patigasin ang aking puso. Sa dulo, dugo ko pa rin naman ang dumadali sa ugat ni Nathan at hindi ibang tao. Nandiyan ka ba? Bakit pa? May ginagawa ka ba, nak? Usap lang tayo saglit. Sige po, pa. Tara, nak, dito tayo sa sala. Nak, alam kong naging madistansya ako ng mga nakaraang araw. Pero nakausap ko yung mga kaibigan ko at pati yung kuya mong si Mark. Alam mo, nak, nung nasa edad mo ako, dumating din sa point na nagtatalo din kami ng tatay ko. Dahil sa ayaw niya akong magmarino. Gusto niya, pag-doktor ako, ayoko na. Maraming aralin. Tsaka bata pa lang ako, gusto ko na maglayag sa dagat. Ilang araw kami hindi nag-usap ng maayos, no? Pero eventually, natanggap niya rin yung kagustuhan ko. Napaisip-isip ako, sino ba ako para pigilan ka sa gusto mong tahakin? Buhay mo naman yan eh. Hindi naman krimen yung ginagawa mo, di ba? Hala pa, bale, okay lang po sa inyo? Tanggap niyo pa yung pagkatao ko? Oo, nak. Pero may mapapangako ka bang isang bagay para sa amin? Ano po yun? Balang araw kapag kinasal ng kuya mo si Mark, ikaw mag-aayos sa amin, ha? Ayusin mo yung buhok namin, ikaw magme-makeup sa amin. Siyempre pa, yun lang pala eh. Yun, hindi ka mayakap.